At ngayon po ay tayo po ay dadako sa ating giving service na nakapawala tatabayo at bawat sa ating Panginoon maghali.
Sister Mary Joy Toquero, yung worship leader, Brother Jen Kirch, ang ating pong usher, Sister Patricia La Forteza. Ang ating naman pong testimony, Sister Jasmine Borbon. And kindly send your prayer request to our group chat so that we can pray for them during our prayer meeting. And maraming salamat po, send lang po sa ating GC, IRM Family GC. At sa darating naman po na Sunday service, unang araw ng Disyembre, ang ating pong speaker, Reverend Pastor Emmanuel Castro. Ang ating naman pong worship leader, Brother Reynald Lozada. Para naman po sa ating tithe and offering encouragement, Sister Laarni Acosta. Sa usher naman po, Sister Judy Borbon. Ang ating flower sponsor, Brother Ray and Sister Susan Lozada. IRM Ministries Montalban Aita Community Mission every Saturday po ito at 8 a.m. to be announced po sa mga kapisanan, ang mga nakaschedule na makakasama para sa ating Aita Mission. Ayan. IRM Ministries Samba Summit 2024 Worship and Discipleship. Ito po ay sa darating na Saturday, November 30 at IRM Cathedral. Sa lahat po ng sasama, kinakailangan po na magpunta sa church ng 5 a.m. Dahil kasama po ang ating workers sa program ng Samba Summit, so kailangan na mas maaga. Ayan. Update na lang po sa ating group chat. And NCR District 1 Calcal Pamaskong Aray sa December 4 po ito at 8 a.m. sa IRM Malanday. Simbang gabi ay magsa-start po ng December 18, 19, and 20 tuwing ika-7 p.m. po ng gabi. Nandiyan po ang lahat na dumalo po sa ating simbang gabi. Christmas party natin ay sa December 22, 2024 at 4 p.m. po dito sa church. May exchange gift po tayo na 200 pesos at Christmas tree offering. IRM Ministries Montalban Holidays Raffle Ticket. Ito po ay fundraising entitled Christmas Holiday Raffle Ticket sa December 22 din po. Ito gaganapin at 3 p.m. live via Facebook Live. Ayan. At mamaya mga kapatid, inaanyaan po na yung ticket. Pagtulong-tulungan po dahil gagawa nito ng control number bago maipamigay. Ito po yung ating mga prices. 25 kilos of rice po ang ating second price. Single burner, electric kettle at yung may mga consolation pa 10 liters of contributions prices natin. Okay, testimony po sa gabi nito. Maraming salamat sa Panginoon. Sa pag-iingat sa araw-araw ng pagbiyahe, syempre. Ang dami kong aksidente kasi ngayong biyahe ko. May naruntog sa bakal, may nasiraan ng jeep, lumabas yung krudo ng jeep, tumatagas pala yun sa ilalim. Nagising ako kasi natutulog ako pag biyahe lagi. Kaya nauuntog. Nagising ako, tumatagas na pala yung gas nung nagbabaka na pala sila. Hindi ba yung sasabog? Hindi na yun. Natakot kasi ako. Hindi ng Pasko. Mag-by fire. Yun. Nung nakaraan, so buti lahat kami naman okay naman. Biglang kumalabog sa ilalim, yung pala, yung krudo, tumatagas na. So, ayun. Yun, salamat sa Panginoon. Ang ganda naman ng kalsada sa Quezon City pa gano'n. Mas bigla yung jeep. Salamat sa Panginoon kasi wala naman kung paano sa amin nawa. Kasi si Kuya Driver, naway mabawi yung boundary niya kasi nasila yung jeep. Salamat sa Panginoon. Natauntog talaga ako sa bakal. Buti na lang kala ko extreme. Ang hilig ko kasi mas kumandang ang jeep. Parang natutulog ako. Parang hindi na lumalabay. Parang may tulog agad. Ayun, ganun. Kaya nag-pray mo na ako dahil ligtas mo po ang aming biyahe. Na may magiligtas po kami na yan. Ayun, bago kasi natutulog talaga. Salamat sa Panginoon sa kanyang araw-araw na pagpapala. At ngayon naman po tinatawagan natin ang ating Sister Marical Patricia para sa testimony. Ayun po, magandang gabi po sa ating po lahat. Nagpapasalamat po sa Panginoon sa mga biyaya na pinagkakala po sa buhay po namin. At share ko lang po yung samahan niyo po kami sa prayer po. Dahil po yung aking pong tatay ilalakad po natin yung kanyang parol. Parol! Nawis mo
plano yung Lord. Diba, kung sa paglabas man niya is meron mangyari sa kanya dito, is pagpapasalamat pa rin naman namin na kahit hindi namin agad siya makamtan, pero yun nga, hopefully, makasama namin siya dito sa labas. Tapos yun din po yung sa buhay namin magkasama, meron po mga challenges pa rin, pero yun, kinakaya pa naman. Kinakaya pa naman. So, yun lang po. Marami pong mga bagay na nangyayari, hindi ko naman po pwedeng, hindi ko man po maisa-isa po sa inyo ngayon kasi hindi ko pa siya maikwento kumbaga parang inaano ko pa, pinaprocess ko pa siya. Pero yun, salamat sa Panginoon dun sa mga guidance niya, sa protection niya sa mga family. Salamat. Salamat po, Sister Monica. Okay naman. Hallelujah, praise the Lord. Amen! Ano ba yan? Ang lahat ng problema at pagsubok ay nilalog ng Panginoon na mangyari kung tayo mas maging matatag, mas maging marunong, mas maging matalino. Amen. At para naman sa gabi ito, inaanya ko po natin ilabas ang ating mga Bibles. Notes, ayan, sa pakikinig. Sa salita ng Panginoon, dadalhin ng ating President ng District 1, Cal Cap, at ang ating Chairman, Brother Ray Acosta, at birthday po niya. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, yung ano ko lang, papasalamat din ako kay Lord dahil ako nakahaba ng binyay ko, no? Si Binti. So, kahapon, si Binti ko, ngayon, may isang araw na akong bonus. Si Binti, lifespan ng ano ngayon eh. O, yung ano na, may pulos na. May kung abutin ka pa lang siguro, ay 150 years pa. Hindi, totoo kasi sa natin. Sabi nga sa Bible, no, alam ng tao na doon tayo lahat pupunta. So wala tayong choice talaga. Kaya bawat isa talaga sa atin, habang malakas pa tayo, anuhan natin lang tayo yung magpikot. Para naman hindi naman maano yung naglikha sa atin. So sa gabi nito, atin mong yung pakitnas ng yung atin mong ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Ang sinabi rito, umalis diyon si Jesus at pumunta sa nasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng kagniya na mula sa lupain iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw. Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nagtiusa sa kanya. Ang sabi, palisin mo na siya sapagkat nagsisigaw siya at sunod sa hulihan natin. Ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga walang tupa ng sambahayan ni Israel. Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya at nagsabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya'y sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa ito sa mga aso. Ngunit sinabi niya, oo, Panginoon, subalit, bating ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa harapan ng kanilang Panginoon. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang sinabi mo at gumaling ang kanyang anak sa oras ng iyon. Tayo manalangin sa galit, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo dito at na may Panginoon sa buhay namin at makakaralan ang mga salita. Ipiti mo sa aming mga puso. Gabayan mo, Panginoon, at pangunahan sa gabi nito at tungan ng dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ang pamagat ng ating ngayon ay ang tiyaga sa pag-ibig sa Panginoon. Sa pagdulog natin sa Diyos, kailangan natin ay maging natyaga, gaya ng babaeng Kananiya. Ang ating panalangin sa Panginoon Diyos ay kinakailangan din ng tiyaga.
Mahalaga na mahaba ang ating pasyensya sa paghihintay. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, ibinigay na agad niya ito. At kung sakaling hindi man niya ibigay yun, yung hiling, hindi rin ibig sabihin na wala ng halaga sa Kanya. Maaring iba ang inilaan niya para sa iyo. Ang pagsalarawan ito ay ang pagkahawig sa ating mabuting balitaan. Tungkol sa pinto ng isang babaeng Kananiya na lumapit kay Jesus dahil anak-anak niya, babae ay sinapian ng demonyo at labis na pinahihirapan. Bagat hindi kalahi ni Kristo ang nasabing babae sapagkat siya ay isang Hudyo at ang Hudyo ay hindi nakikisalamuha sa mga Kananiya. Hindi pa rin ito magiging hadlang sa babae na humingi ng tulong sa anak ng Diyos. Kung susuriin natin mabuti, napansin natin ang 5 karakter na ipinakita ng babaeng Kananiya na hindi nagsawa sa at huminto sa kanyang pagsusumamo kay Jesus upang gumaling ang kanyang anak. So, ang sabi dito, number 1, ang kanyang may 5 punto tayo na nakikita dito sa ng Kananiya. Number 1, lakas ng loob. Batid ng babae nito na hindi siya kalahi at magkauri ni Jesus. Kaya maaaring alam niya na pwede siya tanggihan ni Jesus sa kanyang kahilingan. Subalit hindi siya nasiraan ng loob at nanalig pa rin siya kay Kristo. Ikalawa, pag-ibig. Nanaig sa babaeng Kananiya ang labis na pag-ibig niya sa kanyang anak. Naisip pakita ng basta ng lakas na pag-ibig ng isang ina para sa kanyang mga anak. Nakahanda nilang isakripisyo ang lahat, maging ang mismong sarili nilang alang-alang sa kanilang mga anak. Pangatlo, kahit sinabi ng disipulo kay Kristo na nakagambala lamang ang babae niya ay may kakulitan dahil sa sunod ng sunod, hindi pa rin siya huminto sa kanyang hangarin at hindi siya nasiraan ng loob. Ayon nga sa Mateo chapter 13 verse 23. Anong sabi dito sa Matthew chapter 15 verse 23? Ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Pangatlo, determinasyon. Kahit sinabi naman sa Jesus na kakambala siya, babae na ay nakakulitan dahil sa sunod ng sunod, hindi pa rin siya huminto sa kanyang hari at hindi siya nasiraan ng loob. Marahil, kung sa ibang tao ito, mangyari hindi na nila ipagpatuloy ang paglapit kay Jesus. Subalit, ang babaeng Kananiya ay ipinakita niya ang kanyang malakas na determinasyon. Pang-apat, pananampalataya. Kahit binika sa kanya ni Jesus na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata para ihagi sa mga aso. Sinabi yun sa Matthew chapter 15 verse 26. Ang sabi dito, Matthew chapter 15 verse 26. Siya'y sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa aso. Hindi nagbago ang pananalig ng babae sa kapangyarihan ng Panginoon. Manatili ang kanyang tiwala. Hindi ito nangangahulugan na nais ni Jesus na hamakin ang babae ng tinatulad sa aso. Sumbalit, nais lamang ipakita ng Ebanghelyo na sinusubukan lamang ni Kristo ang katatagaan ng babaeng Kananiya. Pang-5, kababaan ng loob. Ang nakakatawang pansin sa karakter ng ipinakita ng pagbasa ay ang kababaan ng loob ng babae. Ito rin ang naisturo sa atin ng Ebanghelyo na sa tuwing tutulog tayo sa Diyos para hilingin ang kanyang tulong, mahalaga na meron tayong kababaan ng loob. Ganito ang natutunghian natin nang sabihin ng babae na
kahit mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon ay kinakain din ng mga aso. Ayon yun sa Matthew chapter 15 verse 27. Sabi dito, ngunit sinabi niya, oo Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Hindi mahalaga para sa babae kung maliit lamang ang biyayang natanggap mula sa Diyos. Hindi mahalaga para sa babaeng kaniniya kung matatagalan bago ibigay ng Diyos ang kanyang hinihiling. Ang mahalaga para sa kanya ay ang kahandaan niya maghihintay. So, yan nakita natin yung pananalin ng isang babaeng kananiya. Ang mga kananiya po ay hindi yan sila mga Israelita. Ang totoo niyan, mga kalaban yan ng Israel. Kaya ang tawag sa kanila ng aso. Parang aso lang sila kung tratuhin ng mga Israelita. Lamang ang Panginoon ay naano siya sa kasi unang-una ang pagkatawag ng na anak ni David, nakakakilala pa ang mas nakilala pa ng kananiya kasi ang anak ni David, ang title niyan, ipanganganak sa sa lahi ni David ang Misaya. So ang kaniniya, samantala ang mga Israelita, hindi sila naniniwala na ang Panginoon Isus siya na ang Misaya. So, mabuti pa yung kaniniya na hindi Israelita, nasabi niya na anak ni David. Kasi pinanalangin din ng mga, kaya hanggang ngayon, marami pa sa mga Israelita na hindi pa rin naniniwala sa Panginoon. Kasi ang gusto nila, makita pa nila na ang akala kasi nila na si David na siya yung nang liligtas sa kanila. Ang problema nila, namatay si David. So, nung ipinanganak na si Jesus, nagmula rin si Jesus sa lahi ni David. At ang ng mga scholar ng mga ngayon, na ang Bisaya ay ipanganak sa Jerusalem. Samantala si Jesus ay galing sa Nazaret. Pero hindi nila alam na si Jesus sa Jerusalem ipinanganak doon sa ng sabsaban. Kasi nung time na yun, sila kumbaga may national ID na sila siguro nung time na yun. Kaya pumunta sila ni Maria at saka si Joseph doon. Kaya lang, nung inabot sila na panganganak si Maria doon sa Jerusalem. Kaya doon na lang siya. Kasi wala na doon sa kanuluyan. Kaya siya napunta na lang sila doon sa sabsaban. So, tutusin, mas nakakilala pa itong kaniniya. Alam pa ng kaniniya na si ang Panginoong Isus, siya ang Misaya. So, yan lang po ang atin. Tandaan natin yung magiging ugali ng kaniniya, number 1, yung lakas niya ng loob. Pangalawa, yung pag-ibig niya. Pangatlo, ang determinasyon. Ang pang-apat ay ang pananampalataya. At ang pang-lima po ay ang kababaan niya ng loob. Sige po, manalangin mo. Ay, Panginoon na kayo puro. Patularan namin ang babae at pagbasa sa pagbasa at hindi masiraan ng mga loob. At kanandigan sa kanyang pananampalataya. Naway ganito rin ang aming matularan. Sa tuwing kami po ay dudulog sa Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mensahe. Ngayon naman po, ating brother Alfred.
namin sa Panginoon sa kanyang mga hanap buhay, sa mga nakapagbigay at hindi nakapagbigay po yung pusang sa inyo ng lakas upang may balik po muli sa kanila ay sa inyo po ang pagpulit at sana po yung magamit ito sa inyo pong simbahan sa Panginoon ng Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Inaanyaman ko muli ang lahat na tumayo at umabot sa ating Panginoon ang stand on. Panginoon, salamat po sa amin pong natapos na gawain. Patuloy, Lord, na pagpalain ko po ang iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na patuloy, Lord, na humalinga. Dalangin ko po, Panginoon. Lord, yung pananampalataya ng bawat isa, patuloy ko pong palaguin, palalimin, Panginoon. Magamit ko po ang aming buhay upang daluyan, Panginoon, maging daluyan ng iyong salita. Dalangin ko po, Lord, patuloy na ikaw ang kumilos, umubog sa buhay po ng bawat isa po sa amin at ang iyong kapangyarihan ang patuloy po namin maranasan. Lord, dalangin ko po na ang aming mga gawain, patuloy mo pong pagpalain, patuloy mo pong palaguin, Panginoon, bigyan ng sigasig, bigyan ng sigla, at Lord, yung lalo pang pagbubunga sa pananampalataya, Panginoon, kauhawan ng bawat isa, ang iyong pong mga salita, at patuloy, Lord, na dumulog ang patuloy sa pananalangin. Dalangin ko po, Lord, na ingatan mo po ang iyong mga anak, pagpalaan mo po ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, pagpalaan mo po, Lord, ang kanilang trabaho. Higit sa lahat, Lord, ikaw yung maging pangunahin, ikaw yung maging una, ikaw yung maging first priority ng iyong mga anak. Lord, sa gabi po ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalagaw sa ating pananampalataya kay na rin, ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.